Sumayo ang Panginoon at hindi kayo makapagpiling ko ng sabay sa Diyos at kayaman. Yan ay kitang-kita natin, lalo-lalo na ngayong kapanahunan na ito, na magiging pinag-uusapan sa Kongreso at sa Senado ang tungkol sa mga tinatawag natin mga flood control projects ng DPWH. So bahagi yun na tayo ay nagugulat lang. Well, sabi niya, kahit anong panahon ng Jesus, meron mo lang kaniwalihan. Nagkataon naman na itong mga pinag-uusapan ngayon namin ay nabibigla tayo, malamang hindi na bago sa paninig kaya lang ngayon may prueba at nakikita natin yung laki. Nagaman, sabi nga ni Jesus, ang mapagkamaliwalaan sa maliit na bagay ay mapagkamaliwalaan sa malaking bagay. Ang hindi mapagkamaliwalaan sa maliit na bagay ay hindi rin mapagkamaliwalaan sa malaking bagay. So, maliit man yan, ang malaki ay kaniwalaan yan. Kaya nasa tutulan sa ayaw sa pagkat kung tawagin namin ay yung severity ng impact kasi at saka yung intensity. Sabagal ang pinag-uusapan dito ay hindi naman libo, milyon, bilyon. Kaya nga ngayong araw na ito mayroon tinatawag na trillion marks sa iba't ibang mga tinatawag na pangunahing siyudad ng bansa na ito ay paglaan at pagpapahayag na tayo ay tukol kung saan naman uri ng pagmurakot at katiwalian. Bahagi yun kasi sabi nga natin nakakalatot ka sa pagkain, hindi lamang yung laki kasi pinag-usapan nga natin ito ay hindi lamang milyon o trilyon na bahagi na rin natin ng usapan sa mga nakalipas na ito. Kaya rin, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay nagpalabas ng circular letter tungkol sa bagay nito. Ang pamakaroon ng bihang pastoral na ito ay pag-ahon sa baha ng katiwalian. Hindi lamang sa baha ng tubig, ngunit baha ng katiwalian. Kasi hindi lamang sa laki ng perang involved, ngunit yung konektado, malalim. Kasi ang mga nasasangkot dito ay mga kongresista, mga senador, mga kontratista, at mga namumuno sa sangay ng gobyerno. At katulad din ng ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, ito rin ang ginamit ng ating mga obispo sa Pilipinas mula sa chapter 5, verse 21. Humuhos nawa ang katarungan na parang agos ng tubig at ang katwiran na parang ilog na walang tigil. Ito yung panyaya ng Catholic Bishops' Conference of the
Hindi ko na iisahin yung mga pamantayan na ipinahayag, ngunit didiretso na ako doon sa mga konkretong hakbang na dapat nating gawin ng sama-sama. No? Anong sabi ko ng mga obispo? Hindi lang ito tungkulin ng gobyerno, negosyo o mga kontratista. Tungkulin dito ng lahat kasama ng simbahan. Aminado tayo marami rin pagkakataon na tayo nabigo sa pananahimik, sa pagtitiis, sa katiwalian, sa ating anay o sa hindi pagpapakita ng tapat na halimbawa. Kaya dito nagsisimula ang ating panawagan bilang isang sambayanan ng Diyos, magkaisa tayo sa mga hakbang na ito. Mayroon nung siyang na inilagang ang CBCP. Una, maging mapagbantay at magsalita. Huwag nating hayaang patayin ng pagkamani ang ating galit sa katiwalian. Pangalawa, tanggihan ang patronage politics. Huwag nating ipagbili ang ating boto, kapatid ng pabor. Humingi tayo ng integridad sa pamumuno. Pangatlo, isabuhay ang katapatan sa araw-araw. Nagsisimula ang integridad sa maliit na bagay sa pamilya. Baka yung inyong mga anak at mga apo, sabi nga, baka may ghost project din. Kung isa sabihin, hingi ng pera, may project sa eskwelahan. Hindi naman pala ay guni-guni lang. Paaralan, trabaho at barangay. Pangapat, bumuo ng mga komunidad ng katotohanan, magbahagi ng wastong impormasyon, labanan ng disinformation, at suportahan ang pananagutan. Alalaw, nakita natin na may mga consequences. Kaya nga, yun yung huwag natin kalimutan sa usapin ng purgatory. Panglima, sumali sa mga inisyatibong sibiko at simbahan, makilahok sa mga kilusang para sa mabuting pamamahala, hustisyang pang-ekonomiya. Isisipin ko po rito, kasi hustisyang pang-ekonomiya. Isipin ko po rito, kasi meron na tayong pinapipirman yan, no? Na para sa usapin ng ahunan dama. No? Ito po kasi ay para sa sulat patungkol kay Honorable Song Aragones, Governor, Province of Laguna, Provincial Capital, Santa Cruz, Laguna, Honorable Congresswomen and Congressmen, Party List Representative for Environmental Protection, and representatives for the Province of Laguna. So, subject, appeal for the protection of creation and opposition to the Ahonan Hydropower Dam Project. Basahin ko na ako sa inyo kasi hindi na naman ng sulat. Kayo po yung aking inanganyahan na suportahan ito. Pumirma kayo dito kay Brother Heson. Ito po yung nilalaman ng sulat. Your Honors, with deep respect and sincere concern for our beloved province of Laguna, we, your constituents and stewards of creation, humbly write to you to appeal for your leadership in safeguarding our common home. With the proposed Ahonan Hydropower Dam poses serious threats to our environment, biodiversity, and communities. Independent studies and local testimonies
have raised grave concerns: deforestation of watershed areas, the disruption of fragile ecosystem, loss of livelihood for indigenous peoples and farmers, and increased risk of flooding and landslides. Such destruction cannot be outweighed by temporary economic gains. As public servants entrusted with the welfare of your people, you have the sacred duty to uphold the integrity of creation and protect the land and waters that sustain us. Pope Francis in Laudato Si reminds us that the cry of the earth and the cry of the poor are one and the same. To ignore the ecological devastation caused by the destructive projects is to compromise not only our present but also the future of generations to come. We believe that true progress must be rooted in sustainable developments, one that respects the balance of nature and upholds the dignity of human communities. Renewable energy is vital, but it should not come at the expense of the forests, rivers, and the lives of our people. We strongly encourage the pursuit of alternative community-based renewable energy solutions that do not endanger our ecosystems. Therefore, we earnestly appeal to you, our honorable leaders, to stand firmly against the construction of the Aunan hydropower dams, to pass and support policies that promote ecological stewardship and climate justice in Laguna, to defend the rights of the poor, the vulnerable, and the generations yet unborn, whose future rests on the decisions we make today. Laguna is a blessed land, rich in natural beauty, fertile soil, and resilient people. Let us not allow short-term interest to destroy what has been entrusted to us by God, history, and our ancestors. We pray and trust that you will hear the cry of your people and the cry of the earth. With your leadership, we remember not to protect. We remember not for projects that destroy, but for choices that preserve life, dignity, and hope. With gratitude and hope, Most Reverend Marcelino Antonio Maraming Jr. D.D., Bishop of San Pablo, Reverend Father John Vino Calampiano, Director of the Commission on Ecology, Reverend Father Jesse Sumasiera, Parish Priest of Lady of the Nibili, Parish. So ito po, ay binasa ko na para kung ano yung inyong pinipirmahan. So ito po ay panyaya, hindi pwede na sa isip lamang, sa puso lamang, isa yung pagkilos, ay makalahan mo tayo ng sulat na humihiling na tayo ay pakinggan. At pagbabagong panlipunan. Pang-anim, suportahan ang panukalang magbuo ng isang independent commission. Manawagan tayo para sa isang malawakang committee totoong nagsisiyasat sa katiwalian, sa food control, at iba pang insertion sa pabansang budget. Baka mamaya moro-moro lang yan. Hilingin ang justisya, hindi ang pagwawalang bahala sa batas. Higit natin ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga sistematikong nagnanakaw ng pondo ng bayan. Tawag na natin yan ay plunder. Pangwalo, maging uwaran sa simbahan, itaguyod sa ating sariling mga institusyong pang-simbahan, mga diocese, parokya, Catholic schools, at iba pa ang transparency at accountability.
at ituwid ang anumang pagkukulang. Pang-siyam, mamuhay ng simple, iwasan ng labis sa ating mga lider sa gobyerno, negosyo at simbahan. Nananawagan kami talikuran ng buho at walang habas ng konsumerismo at yakapin ang simpleng pamumuhay at pakikiisa sa mahihirap. Ito po ay mga konkretong pagkilos na pagsumikapan natin ng mabigyan ng kaganapan. Bilang pagpili natin na ibigin ang Diyos ng higit sa anumang uri ng kayamanan.